Hello. Hi, Morning. good evening. Sa bagong gising namin. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong mensahe na yung tinalagang aralin ngayon para basahin at bigyan ng kapaliwanagan. Ngayon po, meron tayo dito tatlo. Yung unang dalawa, isang chapter lang po yan. Pero dahil nga sa marami ang mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, kaya mahaba yung tempo niya. Ito pong sulat sa 1G. Ito po yung nagpapaliwanag ng ating dakilang Panginoon sa mga nakapaligid sa Kanya. Pero marami po ang hindi makaunawa, ang iba tumututol, ang iba parang gusto lang sangsalain yung pagpapahayag ng ating dakilang Panginoon tungkol sa pagkakakilala ng kanyang Ama at sa kanyang sarili. Magbasa tayo ng ilang verse. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ngayon po, dito pa lang sa unang verse, pag sinabi mong ikaw ang pintuan, marami talaga ang hindi makakaintindi. Kasi, palagay natin, si Kristo, nabuhay bilang isang tao, tinatawag na anak ng tao o anak ng Diyos, pero sasabihin mo, ako ang pintuan ng mga tupa. Kung sarado ang pag-iisip, paano ka magiging pintuan ng mga tupa na sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon bilang anak ng tao? Marami talaga ang kukontra, tutututol, at hindi makakaunawa ng sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ang ibig sabihin dito ng ating dakilang Panginoon, ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Dapat hindi sila inilig ng mga tupa. Na ipinapaliwanag ng ating dakilang Panginoon bilang siya pintuan. Paano po siya magiging pintuan? Na kumbaga, ang sinasabi ito, hindi yung tupa na kagaya ng mga yung sabihin ko karniro, kundi yung attitude, ugali ng mga kinikilala ng tupa. Kasi po, ang tupa, kahit yan ahitan mo, ibalibag mo, pilayan mo, kahit anong gawin mo dyan, hindi siya nagre-reklamo. Tahimik lang siya. Ngayon, sabi niya, tupa. Lahat ng ibinigay sa ating dakilang Panginoon, o yung kumikilala sa ating dakilang Panginoon, kinikilala na muna nagsuko sa Kanya. Ito yung tinatawag ng mga tupa. Kasama ba tayo doon sa tupa, sinasabi ng ating dakilang Panginoon, na kung ang kalagayan natin sa kapag tayo ay nagigipit, tayo ay napagsasamantalahan, tayo ay nasasaktan, mabilis tayong gumanti, kasama ba tayo na sinasabi ng tupa? Kasi po, ang tupa na sinasabi ng ating dakilang Panginoon, kahit yan tanggalan mo ng buhok o ng balahibo, tahimik lang siya. Ito po yung tinatawag ng mga tupa.
yung mga tunay na tupa na kahit na sinisira na, kahit na nakataya na ang pangalan, kahit na pagkaminsan yung pangalan nadudungisan na, hindi siya nagre-reklamo. Ito po yung tinatawag ng mga tunay na tupa. Kaya, kung tayo po ay masagi lang ng konti o masaktan lang, nagka-counter agad tayo, hindi po natin masasabi na kasama tayo doon sa mga tupa na sinasabi ng ating dakilang. Pwede siguro, ito na yung nasa kaliwa. Ito yung tinatawag na mga kambing, na reklamador. Kumbaga, halimbawa, oras ng gawain, lumagpas lang ng alas 12, nagreklamo na. Minsan, kapag may halimbawa, itinakdang panahon na may gawain tayo ng alauna, na late ka, nagreklamo na, ito yung mga kambing. Pero yung sinasabing tupa, ito yung walang pakialam kahit abutin nyo ng gabi, abutin ng umaga yung programa, ang mahalaga, naka-attend siya. Hindi niya tinitingnan kung may nahuli o may nauna, ang tinitingnan niya lang, present siya sa oras ng gawain. Ito yung mga tinatawag ng mga tunay na tupa. Ngayon, inilalagay, sabi ng ating nakin, ako ang pintuan ng mga tupa. Kilala niyo po kasi yung mga tunay na tupa. Kasi po, ang ating dakilang pang nagbigay ng halimbawa sa pagiging tupa na kahit siya man, inilagay niya ang kanyang sarili sa sitwasyon na ikamamatay niya, katulad siya ng isang tupang dinadala sa patayan, siya po ang pinakahalimbawa ng tupa na dapat sundan ng mga tao. Kaya, paano natin masasabi na kung si Kristo nga, handa nang ialay ang kanyang buhay alang-alay sa bawat isa sa atin, dapat yung mga tupa na nakasunod sa kanya, ganun din ang ginagawa. Pero kung halimbawa lang, nagbigay na nga ang halimbawa ng ating dakilang Panginoon, kung pag-aaralan natin, kapag kausap niyo yung mga eskribas at parisiyo, hindi siya yung nakikipagsagutan ng mahaba. Tama na yung nagpaliwanag siya. Pero, kasi po, dito kasi sa ibabaw ng sanglibutan, halimbawa, mahilig ka makipagdebate o diskusyon sa mga aral o salita ng Diyos. Si Kristo, kapag nasabi na niya yung tama, lumalayo na siya, umaalis na siya. Dapat ganoon din tayo, magsabihin lang natin yung tama, iiwas na tayo. Dahil papunta po yun sa kaguluhan. Pero kung halimbawa, hanggang umaga, pagdamaga, nakikipagdebate o diskusyon tayo, wala naman yung papupuntahan, tapos ayaw natin magpatalo, ang ibig sabihin nun, pride na yung umiiral doon. Hindi na yung tagasunod ni Kristo. Kasi po, si Kristo, lumalayo siya. Kapag sa tingin niya sa kanyang sarili, wala nang magiging magandang resulta ang mga pag-uusap. Dahil kung sarado talaga ang pag-iisip ng nakapaligid sa kanya, kahit anong paliwanag niya, hindi po talaga mauunawaan ang ipinapaliwanag niya. Kaya po, ginawa niyang halimbawa ang kanyang sarili sa pintuan ng tupa. Dahil siya po yung nagpasimula sa pamamagitan ng halimbawang kanyang ginawa. Ito po ang magsisilbing pintuan sa bawat isa sa atin upang siya natin sundan at pamarisan. Sabi dito, ang lahat ng nangauna sa akin nagsiparito ay mga magalang. Bakit sinasabing mga magalang? Dahil po, sa halip na ituro, yung tunay na kahulugan o mensahe ng mga aral mula sa mga kautusan. Ano kung ni Moises, kumbaga, hindi sila seryoso sa pagpapatupad ng mga kautusan ni Moises.
Kaya tinatawag ng mga magnanakaw. Dahil, kumbaga, ito yung kautusan ng Diyos. Pagdating na sa application, sa pagpapaliwanag sa mga tao, meron silang mga insertion ng mga salit-saling sabi ng mga tao. Kaya, yung oras na dapat sana nakapokus ang tao doon sa nais na ipaliwanag ng Diyos sa pamamagitan ng mga nauna sa ating dakilang Panginoon, yung insertion, yung mga pinagpapasok nilang mga salit-saling sabi ng matatanda, nananakaw nila yung oras. Kaya, sabi nga, mga tulisan, na pagkaminsan sa parang tandarambong na rin o tulisan na sinasamantala nila yung kahinaan ng mga tao sa pamamagitan ng mga pag-aabuloy o mga kaloob. Marami niyan ngayon. May mga simbahan na mismo yung pastor pa ang nangunguna upang magbigay sa ng mga abuloy. Pero saan napupunta? Kasama yung pastor doon sa kabahagi ng tinatawag na abuloy. Pero sa atin walang ganun. Ang abuloy, ito, diretso lahat yan sa kaban. Walang share dyan. Ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Dapat ganun po ang sitwasyon, ganun po dapat ang nangyayari. Para hindi tayo tawagin na mga magnanakaw o mga tulisan. Kaya ang nangyayari, hindi po kinikilala ng mga tupa, yung mga taong gano'n. Sabi, hindi dinirinig ng mga tupa. Sabi dito, ako ang pintuan, ang sino mang tao pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ngayon po, sa kalagayan ng halimbawa ng ating nakilang Panginoon, kapag nakilala natin ng lubusan yung kanyang pagka-Diyos at yung kanyang pagiging isang tao, masusumpungan natin ang pastulan. Na para bagang kapag nasa oras na nandun tayo sa simbahan, parang komportable tayo. Parang walang pa-problema kapag nasa oras tayo ng simbahan. Kapag nasa oras tayo na nandun tayo sa loob ng simbahan. Kaya minsan, sabihin natin, bakit kaya kapag nandun ako sa bahay, dami kong iniisip, dami kong problema, dami kong sakit. Pero pag nandun ako sa templo, parang wala lahat ng sakit ko. Wala lahat ng sakit ng ulo ko. Hindi ako aburido. Ito na yung pastulan na nasumpungan natin. Kung saan, busog na busog tayo ng salita ng Diyos. Ito po yung mga bagay na ating pinakikinabangan, yung mga tinatanggap natin na aral sa oras na dumadako tayo sa templo. Sabi ng ating dakilang Panginoon, ako ang mabuting pastor. Binibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang tanong, nung sinabi ba yan ng ating dakilang Panginoon, nagmalaki ba siya? Kasi sinasabi niya, ako ang mabuting pastor. Dahil alam ng ating dakilang Panginoon na mabuti nga ang kanyang ginagawa. Dahil mula pa sa kalangitan, nakatakda na kaya siya naparito sa labong ng sanlibutan. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Kaya niya ipinalalagay ang kanyang sarili na isang mabuting pastor. Na kung saan, kahit tayo man hindi pa ipinanganganak, kasi kung tingnan mo, 2,000 taon pa nang nakararaan, hindi pa tayo isinisilang, kahit ang lolo natin hindi pa ipinapanganak. Pero itinakda niya ang kanyang buhay na pinaka-alay upang tubos sa lahat ng magsisisampalataya sa kanya. Ngayon tayo yung mga produkto nun na nauna yung pag-aalay, nahuli yung aalayan. Hindi gaya dati ng mga nasa kautusan pa, nasa ilalim pa nun, na ang isang tao kapag nakagawa ng kasamaan sa Diyos,
magkukuha siya ng pinakamabuting panghandog bilang pangtubos ng kanyang kasalanan. Nauna muna yung paggawa ng kasalanan bago yung pag-reconcile sa pamamagitan ng pagsusunog ng anumang handog na susunugin para mapatawad ang kasalanan. Pero pagdating sa ating dakilang Panginoon, hindi na hayop o dugo ng hayop ang iniaalay, kundi yung katawan mismo ng ating dakilang Panginoon. Na higit na mas mahalaga kaysa sa mga dugo ng mga hayop, pero ang pagkakaiba lang, nauna siyang nag-alay ng kanyang sarili bago pa tayo ipinanganak. Doon naman po papasok ang tinatawag na pananampalataya. Na kung saan, kapag ilalagay natin ang ating sarili, na bagamat nauna siyang naghandog ng kanyang buhay, nakasama pala tayo doon sa pinaghandugan niya at pinatawag ng Diyos, ang tawag doon pananampalataya. Iniuugnay natin yung ating sarili doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Bagamat nauna yung paggawa niya kisa doon sa mga taong kagaya natin na nahuling ipinanganak dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya sabi niya, siya ang mabuting pastor. Anong pagkakaiba ng iba? Sabi dito, ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinabayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalaw. Ito na po yung nangyari. Hindi ba ang ating dakilang Panginoon nagtatag ng isang iglesia? Ano ba yung iglesia na to? Sa Pilipinas lang ba o sa pang-universal? Ang itinatag ng iglesia, pang-universal. Ibig sabihin, lahat ng lahi, lipi, bansa ay isa lang ang iglesia. Pero dahil nga walang paninindigan at ang mga nananasiwa noon ay katulad lamang sa nagpapaupa at hindi talaga pastor na siyang may-ari ng mga tupa, kapag dumating yung sitwasyon na nandyan ang kalaban o yung tinatawag na lobo para wasakin ang iglesyang itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, iniiwanan nila yung sitwasyon. Kaya ano nangyari? Nawawasak. Ano nangyari ngayon? Dumami na yung mga sikta at denomination ng Kristyanismo. Pero isa lang naman ang tinatag niya. Luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito na walang iba yung pagiging Kristiyano. Pero under Christian denomination, napakarami na. Bilangin natin, siguro lagpas pa dito sa 10 daliri ng mga kamay. Kaya nangyari, kasalanan po yan ng mga nagpapaupa. Yung pinagkatiwalaan ng Diyos na pangasiwaan ang iglesia niya, pero anong nangyari? Kahit gayon, pagharap-harapin mo yung mga sikta, hindi po sila magkakilala. Dahil po, iba-iba na yung pamantayan ng isa sa isa. Minsan nga, nagdidebate pa yan sa plaza pagdating sa tinatawag na doktrina. Kaya hindi po sila magkasundo-sundo. Pero iisa lang naman ang Bible na pinanggagalingan ng aral. Nagkakaiba-iba lang sa unawa ng bawat isa. Depende sa input ng leader na kung saan ito yung paliwanag niya at sa iba naman yung paliwanag. Kaya pag sila'y nagbasa ng isang chapter o verse, pagpapaliwanag ng magkaiba ang kahulugan. Dahil po yan sa kapabayaan ng mga naunang tao na pinagkatiwalaan upang itaguyod ang iglesia. Diba? Kukuha naman tayo dito sa pangalawang sita sabi dito. Maganda to. Dinirinig ng ating mga tupa ang ating tinig. Ngayon po, paano kinikilala ng mga tupa ang tinig ng ating dakilang Panginoon? Sa araw ng pagsamba, kapag ang tao ay nakatanim na sa kanyang isip na, halimbawa, linggo yung araw ng pagsamba. Nakatatak na yun sa isipan natin, linggo, dapat nandun ako. Dahil magsisimba ako.
Ito yung tinig. Ngayon, kapag nakikita natin na tapat tayo sa nakatakdang panahon ng araw ng pagsamba, doon natin makikilala na kasama tayo doon sa dumirinig na sa itinakda ng Diyos. Pero kung halimbawa, oras na lang ng araw ng pagsamba, hindi tayo makadako ng templo dahil naaagaw yung atensyon natin para makadako ng templo. Pero, pagamat hindi ka nakadako, pero pakiramdam mo, kasalanan ko sa Diyos, hindi ako nakadako. Alam mo, may kulang dahil hindi ka nakadako ng templo. Nauunawaan natin. Pero kung halimbawa, kahit minsan hindi man lang sumagi na, ay linggo pala ngayon, hindi ako nakapunta ng templo, parang wala lang ang nangyari doon, hindi tayo doon sa, kasama doon sa mga tupa na tinatawag ng ating dakilang Panginoon. Kasi ignore natin yung oras. Malaman na lang natin, Lunes na, ay linggo pala kahapon. Ibig sabihin, hindi tayo seryoso sa pagiging tupa. Dahil hindi nakatatak sa ating isipan na kinakailangan pala natin i-comply yung araw ng linggo para makapagsimba. Kaya nga, kung titinan mo, hindi ba kayo yung mga Hudyo, kapag araw ng Sabat, 6 p.m. before ng Sabat, talagay natin Biyernes ng gabi, ng alas 6, umpisa na yun ng Sabat. Pero, sa atin, kung kailan pa yung oras na umpisa ng panalangin, saka pa yan aasikaso, ang mangyari niya, ng pagpunta ng templo, late, hindi na naabutan yung prayer. Dahil, hindi tayo seryoso. Pero kung seryoso tayo, ang oras, halimbawa dito, ang oras ng panalangin ay alauna, dapat, bago yung 12 ng tanghaling tapat, andito nga tayo. Dahil alam natin, ano ba yung pupunta natin? May tagalinis ba doon? Di ba wala? Baka makatulong ako doon, maglinis ako ng templo, magwalis. Para may paghanda natin sa iba. Kasi hindi lang naman tayong mga kapatiran na nandito, kundi kasama na rin dito yung mga pasyente, yung mga panauhin, na uupo din dyan. Kaya po, inuobliga tayo na kung tayo ay kasama doon sa mga tunay na tupa, dapat po gawin natin na may pagpapalaga ang oras na itinakda ng Diyos. Hindi po yan, sabi lang ng Pangulo, na alauna ang umpisa. Pinagkaisahan natin yan. Pinagkasunduan natin yan. Kaya, kung dinirinig natin yun, bilang tayo isang tupa, ang sabi dito, sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kasama na po dun yung pagsunod. Pero kung mapagtutol tayo, reklamador tayo, kasama tayo doon sa tinatawag na nasa kanan o kaliwa. Sino yung nasa kanan doon? Yung tupa ba o kambing? Kasi po ang tunay na tupa, hindi nagre-reklamo. Ang kambing, reklamador. Di ba? Sabi dito, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Sa tinatawag na tupa, merong regalo ang ating dakilang Panginoon. Everlasting life. Ngayon, paano natin ma-avail yung walang hanggang buhay? Una, daranas muna tayo ng tinatawag na acceptance. Yung tatanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Kasi, paano natin masasabi sa ating sarili na tayo kay Kristo kung hindi natin kilala si Kristo? At siyempre, dapat kilala rin tayo ni Kristo. Hindi lang yung alam lang natin sa ating isip, Kristo. Tapos, nananalig tayo sa Kanya, alam natin yung Kanyang salita. Tapos na. Hindi po. Kundi dapat, kilalanin natin si Kristo at ang Kanyang aral. At siya naman ay magpapakilala ng lubusan sa atin. Paano siya magpapakilala? Sa pamamagitan ng presensya na
Sa oras na tayo ay nagsisina at nagbalik loob sa Diyos, mararamdaman natin yung presensya niya. Ibig sabihin, kasama na tayo doon sa mga taong kinikilala ni Kristo. Kapag napipil natin sa ating sarili na, kumbaga, sabi nga, hindi na nasusunod yung sarili nating kalooban, kundi yung kalooban na ang nasusunod natin. Meron ko kasing sinatawag na will o kalooban. Halimbawa, sa araw ng linggo, kapag naging priority natin yung mga lakad natin at hindi natin naging priority yung kalooban ng Diyos na sa oras ng alauna andito na tayo, ibig sabihin yan, ang nasunod natin yan, sarili nating kalooban, sariling will. Pero, kung halimbawa, tatak sa isip natin, dapat nandun ako, linggo pala ngayon. Kapag nakatapat na yan sa isipan natin, nasusunod po natin yan yung will. Sa oras na pumunta tayo dito. Dapat hindi lang nasa memory, hindi lang sa dapat na alam natin, kundi kasi kasama po doon yung application o yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya itong sinasabing nagsisisunod. Ngayon, sa lahat ng mga nagsisisunod, meron siyang binibili na assurance na everlasting life. Sabi dito, kailanman hindi sila malilipol. Ibig sabihin, hindi tayo mawawala. Anong ibig sabihin ng hindi malilipol? Dumanas man ang ikalawang paghuhukom, o dumating man ang ikalawang pagbalik ng ating dakilang Panginoon na siyang paghuhukom, hindi tayo nalilipol. Dahil kasama tayo doon sa pinagkalooban niya ng walang hanggang buhay. At hindi sila agawin ng sino man sa aking mga kamay. Naka-assure yung kalagayan ng bawat isang mananampalataya ni Kristo o tinatawag niyang mga tupa niya. Kumbaga, sigurado yung kalagayan natin. Ngayon, sabi dito, at sila binibigyan ko ng walang hanggang buhay. O sa sunod, ang aking ama nasa kanila ay nagbigay sa akin. Yung ama ng ating dakilang Panginoon na nagbigay mismo sa ating dakilang Panginoon. Paano siya nangyari? Kasi po, hindi ba marami ang tagapangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng aral na yun, na sinusubo ng Ama, sila po ang magiging daan upang makapanumbalik tayo sa Kanya. At kapag tayo nakapanumbalik naman sa Kanyang anak, para na rin sinasabi dito na, ibinibigay ng Ama yung lahat ng mga nagsisipag-sisi sa ating dakilang Panginoon. Kaya sinasabing, ibinibigay sa akin ng Ama. Diyos po kasi ang gumagawa ng paraan para ang taong magsisi, para ang taong magbalik loob sa Diyos. Sabi nito, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat. Ito po, mas mataas ang kalagayan ng Ama dahil siya nga ang nagsusubo. At hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng aking Ama. Kahit ano man ang mangyari, Diyos na po ang magpupuno at ang magbibigay ng mga sitwasyon upang hindi tayo mapahama. Kaya, kung sa kamay ng ating dakilang Panginoon, ligtas na ligtas tayo. At ganun din sa kamay ng Ama, napakagaan, napakasarap pakinggan sa atin na hindi lang tayo tinatawag na tupa, kundi yung tupang pinaghandaan pa ng walang hanggang buhay. Hindi ba gan napakaganda, napakasarap pakinggan, na kaya pala tayo'y, sabi nga, kaligtasan ang pinag-uusapan. Hindi lang pala yung kaligtasan na sa buong maghapon, hindi ka mapahamak, hindi ka mabangga dyan ng sasakyan, o hindi ka magkaroon ng sakit. Hindi lang pala yung kaligtasan na ibinibigay ng ating dakilang, kundi yung kaligtasan doon sa kamatayan na
inihanda doon sa mga taong suwain. Ito yung kaligtasan, yung proof, yung patunay na secure tayo sa piling ng Diyos sa oras na tayo ituring niyang mga tupa na siya ang nagbigay ng halimbawa para gayahin natin. Tayo po yun. Mapapalad tayo kung tayo yung mga tupa na mga tapat sa Kanya at hindi mareklamo. Hindi ba ga? Kahit nga ang mga Hudyo, hindi niya sinasabing lahat. Dahil meron naman doon mga suwain. Meron naman doon mga Hudyo na hindi tapat sa Diyos at hindi marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, ang pagkakakilala ng tunay na tupa, doon po makikilala natin yan sa asal, sa pagkatao. Sabi nga, yung pagkatao kasama na din yung attitude o ugali. Kaya, kung halimbawa, may pagmamalaki sa kanyang sarili, si Kristo hindi nagmalaki. Kung siya nagmamalaki na siya ligtas na, ibig sabihin, mas hambog pa siya kay Kristo. Pero kung halimbawa, tahimik lang, mapagpakumbaba lang, hindi nagmamalaki sa kanyang sarili, mapalad yung tao niya kapag nasusundan niyo ang halimbawa na iniwan ng ating dakilang Panginoon. Yan po ang pagkakakilanlan ng mga tunay na tupa. Tupa, isang kalagayang hayop, pero yung ugali niya, hindi siya mapagtutol, hindi siya mapagreklamo, kundi ang pagiging isang tahimik na tao. Yan po yung pagkakilanlan ng isang tupa na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon po dito sa Timoteo, talakayin natin. Sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ito po ay, kung malalaman natin, hindi ba napakarami ang napakagandang magpaliwanag ngayon. Ngayon, pag sinabing ibanghilista, parang niya na kapag sanay ka sa makina, ikaw yung trabahador ng makina, ang tawag sa iyo makinista. Parehas din yan. Pag kabisado mo yung ibanghelyo at marunong kang magpaliwanag, ang trabaho mo naman ibanghilista. Ngayon, sabi dito, paano natin magagawa ang bagay? Ito yung tagubilin ni San Pablo kay Timoteo. Sino po ba si Timoteo? Sa kabataan ni Timoteo, sa musmus niyang kalagayan, sa pamamagitan ng Ebanghilyong ipinangaral ni Apostol Pablo, nabuksan ang kanyang murang pag-iisip para maging saksi sa lahat ng paghihirap ni Apostol Pablo at higit sa lahat, yung mura niyang kaisipan, nahubog siya ng tinatawag na salita ng Diyos. Kaya excited ako kanina nung malaman ko may mga kabataan na bago pa lang, wala pa nga siguro 1 taon, pero ang galing na magpaliwanag ng Ebanghelyo. Kasama sila sa kalagayan ni Timoteo na mga bata pa. Sabi dito, ipinagtatagubilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita. Dalawang klase yung panangaral ng salita. Yung direct at indirect. Yung direct, gagamit ka ng banal na kasulatan na kung ano yung binabasa mo, yun ang ipinapaliwanag. Yung indirect, yung nag-uusap lang kayo, nagkukwentuhan ng parang kayo, pero may ini-input ka ng salita ng Diyos na hindi halata. Halimbawa, experience lang ng magulang. Halimbawa, sinabihan mo lang, dapat huwag mong sasaktan ng anak mo. Dapat maingat ka sa pagpapayo sa anak mo para lumaki siyang mabuti. Hindi ba wala ka namang binasang Bible, pero alam mo na yun ang laman. Yun yung sinatawag na indirect. Hindi mo siya nirekta mismo dun sa sitas, pero alam mo na yun ay galing sa sitas. Na sinasabi, mga ama, huwag ninyong
bigyan ng, halimbawa, ang inyong mga anak. Para bang sa pamagitan ng sobrang higpit natin o pagdidisiplina sa anak, nagiging suwain, nagiging mapagtutong. Dahil, kumbaga, lumiliit kasi yung lugar na kanyang kinatatayuan. Ang akala nila ay sa sobrang higpit ay wala na silang magagalawan. Pero, yung paliwanag natin, parang ganun din ang kahulugan. Iba lang yung ginamit natin mga salita. Paano tayo? Sabi rin, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Napapanahon man o hindi, palagi tayong nagbabasa ng banal na kasulatan. Sabi dito, sumawata ka. Ang may tangan-tangan ng salita ng Diyos, handang sumawata. Kapag alam na natin na mali na yung ginagawa ng ating kapwa, ng ating kapatid, o ng ating anak, kaya natin sawayin sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos na indirect. Dahil alam natin, halimbawa, ang patutunguhan ng ginagawa ng ating anak papunta na sa kamalian, hindi natin sawayin. Pero, sabi dito, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Na hindi naman yung parang, kasi po yung pag sinabing pagpapahinuhod, yung may kapakumbaba. Na tinuturuan natin ang ating mga anak, ang ating mga kapatid o kapatiran sa mahinahon na pamamaraan na hindi pasigaw, hindi pagalit, kundi mas madaling naunawaan kasi yung mahinahon ka. Kahit sa pagtuturo, kung halimbawa ang pagtuturo mo, gusto mo, ito nang gawin mo, kapag hindi mo nasunod, may palo ka. Ibig sabihin, hindi naman dapat kayo. Bigyan mo muna ng chance na baguhin ang kanyang sarili kapag hindi talaga sumunod at matigas ang ulo, saka muna siya paluin. Diba? Hindi yung punishment agad. Kaya dyan po nagre-rebuild ang mga anak. Sabi dito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila tiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon ng kati ng tainga at magsisipagbuntun sila sa kanilang mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang kita. Kumbaga, pumipili na lang ng mga taong papayo sa kanila. Kalit na makinig sa magulang, nangyari, doon na lang sila sa mga lula na nakukonsinti pa yung kanilang pang-araw-araw na pamumuno. Kaya nangyayari nun, parang lumalabas tuloy na ipinapahiya yung tunay na magulang. Dahil mas comfortable siya dun sa lula na insecure sa atin. Kaya po, dito, sabi dito, at ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa mga kata. Kaya yan po nangyayari. Halimbawa, itinutuwid natin ang ating anak. Sa halip na sumunod at makinig sa ating pagtutuwid, ang nangyayari niyan, lalayo. Hahanap siya ng taong komportable siya na hindi siya sasawayin. Na hindi nakikita yung kanyang mga mali. Kaya yun ang nangyayari. Katotohanan po yan. Pero sabi nito kay Timoteo, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Tayo na nakakaalam na ng katotohanan, dapat marunong din mag-control ng ating sarili sa mga bagay. Lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng kahirapan. Ngayon, sa lahat ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ang mapuyat, kasama yan sa kahirapan. Ang mahirapan sa pagbabasa dahil minsan brown out, minsan wala tayong oras dahil puro tayo trabaho. Kasama yun sa paghihirap. Ang alaga doon, nagpupursige tayo magbasa. Sabi, magtiis ka ng kahirapan. Magtiis ka ng mga kahirapan. Ano pala yung kahirapan? Pagkasalat lang, kakulangan sa salapi. O yung sakripisyo
na iniuukol natin sa ating pagiging isang ebanghelista. Sabi dito, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Ang palig-palig palang tagapagpayag ng salita ng Diyos ay isang ministeryo. Kung yan na yung saysay ng buhay natin. Nakatatak na dyan ang pagiging isang ebanghelista. Na yung ebanghilyo, i-divert mo mula sa spiritual na pamamaraan na ating nabasa, i-actual natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga sitas. Yan ang tungkulin ng ebanghelista. Kasi po, iba po kasi ang kalagayan ng isang ebanghelista kaysa ordinaryong membro, ordinaryong kapatiran. Kasi po, yung ordinaryong kapatiran, kapag binasa mo yung sitas, minsan magtatanong ka, ano kaya ibig sabihin nito? Magtatanong ka ngayon sa may alam, ito na yung mga ebanghelista, doon naman siya papasok para ipaliwanag yung sitas na ating binasa. At ipapaliwanag yun ng mahinahon, may pagpapahinuhod. Dapat yun ang pamamaraan ng ebanghelista sa pagpapaliwanag. Para kang nagbibigay na, kasi ang trabaho ng ebanghelista, para kang, alam mo na yung putahe, na karne siyang manok o baboy, pero ikaw na yung nagluto, dapat, kapag inihain mo doon sa taong kakain, malalasap niya yung lasa ng kaniyang, ng mga inilagay mong sangkap doon. Dapat, nararamdaman niya yung init ng paminta, yung lasa ng sibuyas, lasa ng bawang, at yung timpla ng asin sa karne, at pati yung nilagay mong sauce, dapat po nararamdaman, nalalasahan niyo yun. Yun na po yung trabaho ng ebanghelista. Kung pa kayo buong detalye, kahit pasikot-sikutin mo yan, kahit saan ang gulo, kaya mo ipaliwanag, yun ang trabaho ng ebanghelista. Pero dapat, hindi pa sigaw, may pagpapahinukod. Ang isang ministeryong ito ay napakaganda sa mga ebanghelista. Sabi nga sa ibang parte, pagkagaganda ng paa ng mga may daladala ng mga mabubuting balita. Sa paningin ng Diyos, ang sino mang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, very special po siya sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay salita mismo ng Diyos. Tayo yung nagbubuhay doon sa salita ng Diyos. Kasama na tayo sa buhay na ebanghelyo. Dahil isinasa pamuhay natin at kasama rin tayo doon sa nagpapaliwanag ng mga mensahe ng ebanghelyo para mas lalong maunawaan ng mga tagapatuloy. Yun po yung importante doon. Na dapat ang ebanghelyo, hindi lang hanggang sa sulatan lang, hanggang sa ebanghelista lang. Kundi dapat ang ebanghelista, mayroong ginagawa para yung salita ng Diyos mas madaling nauunawaan ng mga tagapatuloy. Yun po yung importansya ng ebanghelyo. Kaya wag nating baliwalain ang ebanghelyo, lalong-lalo na kung meron tayong katungkulan bilang isang ebanghelista, lahat naman tayo nag-umpisa sa wala. Meron mga tao na bago lang, nagsisikap, pero may potensyal siyang maging ebanghelista. Darating ang panahon na kapag tumagal na sa serbisyo o tinawag na rin matanda sa iglesia at nahubog na ng salita ng Diyos, mas malawak na rin ang kanyang unawa, ang ebanghelyo po ay madali niya na kung ipinapaliwanag. Yan po ang tungkulin ng bawat isa sa atin. Kaya iba po yung bago, iba yung luma, iba yung tinatawag na mga bata pa sa iglesia at yung mga matatanda sa iglesia. Kaya habang tayo tinuturuan tuwing linggo nang umaatin tayo ng pagsamba, nadadagdagan ng ating daan. Iba-ibang tema, linggo-linggo. Kapag yan po ay naipon natin at kumbaga nananariwa palagi sa atin na hindi tayo nagsasawa, bakit kayo yung sitas ng isang buwan? Ito na naman ngayon. Kung yung pagitan niya ay 30 days, nagreklamo na tayo, doon na sa langit. Araw-araw isa lang ang panalangin nila. Banal-banal ang Diyos. Pero hindi sila nagreklamo. Dito pa lang, isang buwan naman yung pagitan, nagreklamo na tayo. Matuturing ba tayong mga tupa?
Kasi ang tupa, hindi po nagre-reklamo. Siguro po hanggang dito na lang muna ang pakikibahagi natin. Sa oras ito, salamat po sa Diyos. At ano man po mga bagay natin natutunan, nalaman, nauunawaan sa mga aral na ibinahagi ngayong gabi ng lahat ng nagsitayo dito sa una. Ipunin natin yan at sama-samahin natin yan. Gamitin natin yan pamamaraan ng ating pamumuhay dito sa ibabaw ng isang mundo. At naway mahubog tayo ng aral na yan. At sa pamamagitan ng aral na yan, ibahagi naman natin sa ating mga mahal sa buhay. Pag-uwit natin sa ating mga. Salamat po sa Diyos at mapagpalang gabi sa bawat isa. Ama sa